Pwede kasi parang may iwasan niya yung pagdami ng population which is a root of poverty ito. Personally kasi, based on my belief, hindi ako masyadong naniniwala sa RH bill. Kasi I don't think na ang population ang main reason ng kahirapan sa Pilipinas. Merong iba pang mga issues na pag mas lalo siyang tinutukan ng pamahalaan, makakatulong siya in a way sa pag-ibsan ng kahirapan. Hindi siya yung sagot talaga, pero makakatulong siya na isang way, kasi hindi naman talaga population control. Binibigyan lang yan ng opportunity yung yung mga mothers, so syempre lahat ng mga tao, sa equal access sa reproductive health care. At syempre yung pinaka-main purpose naman ng reproductive health bill, at di naman yung necessary population control. At nagbabalik po tayo sa ating special forum on poverty and the RH Bill. Tawagin ko naman ngayon si Cristel mula sa University of Santo Tomas. Good afternoon po. Sang-ayon ba kayo sa pag-anunsyo ni Bishop Arguelles na wag iboto ang mga pro-RH Bill na mga politiko? Baka maaari nating itanong yan sa ating mga nanay. Oo. Nanay. Hindi po kami sangayon doon kasi nga yung simbahan, ano man ang katayuan mo, dapat ibigay doon sa mga botante ang kalayaan na pumili ayon sa kanilang kagustuhan. So kami, kahit madami din sa amin bilang mga Katoliko, no, naniniwala kami na ang pagpabor namin sa reproductive health ay hindi po kasalanan sa Diyos. Kasi ang gusto lang din naman namin may bigyan hindi lang yung aming pamilya, kundi yung aming magandang kinabukasan sa aming mga anak. So kami pipiliin talaga namin. Ngayon, tama naman yun. Dapat maging matalino yung mga mamamayan sa pagpili na iluluklok kasi napakahalaga yung mga papel ng mga mambabatas. Lalo na kung ang nakasalalay nito ay mga kinabukasan, lalo na mga mahihirap. So, ang makikinabang sa reproductive health ay yung mga mahihirap talaga. Sana walang anuman ang relihiyon mo ay ipagkaloob sa mag-asawa o higit sa lahat sa babae kasi siya po ang namamatay sa pagbubuntis at panganganak. Okay, hingi tayo ng mabilisang sagot mula kay Lito David sa Pro-Life Philippines tapos sa ating kasamahan sa United Methodist Church. So, dito? Unang-una po, yung sinabi naman ni Archbishop Arguelles, hindi naman yung sapilitan, hindi naman to katulad ng isang sekta, no, ng ating mga relihiyon sa Pilipinas. Yung sinasabi niya na wag iboto yung mga pro-RH dahil yung RH ang pananindigan ng simbahan na yung RH bill ay makakasama sa pananampalataya ng mga Katoliko. Kaya kung makakasira ito sa pananampalataya ng mga Katoliko, bakit mo nga naman susuportahan yung mga taong nagtutulak nito, no? Yun ang posisyon ng simbahan, ano? Unang-una, yung Catholic vote na sinasabi rin ni Archbishop Arguelles, hindi ito utos ng clergy. Ito ay initiative ng mga ordinaryong mananampalataya. Mga katulad natin, no? Mga lay faithful. Hindi ito inumpisahan ng mga clergy, sumusuporta lang sila. At doon sa panawagan namin ng mga ordinaryong mananampalataya na huwag iboto yung mga nagtutulak nitong RH bill na ito, no? Kaya yung naman yung ating mga shepherds doon sa simbahan, yung ating mga obispo, sumusuporta sila doon sa panawagan namin. Yun ang question doon, Kathy, no? Should we vote based on our moral persuasions? Tanong din natin sa isang leader simbahan, Methodist. Oo, tsaka kung yung po bang inyong mga nasasakupan ay pinagsasabihin nyo o pinaghihikayat nyo tungkol sa kanilang pagboto. Thank you so much. In fairness to the bishop, you know, we were chaplain service. He was the military ordinariate when I was serving as chaplain of the AFP. He knows me and I know him. So palagay ko, hindi dapat i-konekta sa pagboto o pagpili ng mga national leaders natin ang usaping ito. Bakit? Hindi magiging objective. Halimbawa, ang isang politiko, kahit na may conviction siya, sinusuportahan niya ang Irish bill, but he or she wants to win as a
national or provincial leader, kakapit siya doon para lang maiboto. Hindi ngayon maging objective. And so, meron ngayong issue ng, merong moral issue ngayon dyan. But I hope, as we do in our church, we do not force them. What we do is, we explain to them the issue very, very clearly para magkaroon sila ng sariling desisyon. Thank you so much. Okay, ibaling ko lang, Kathy, balik doon sa issue ng development or poverty reduction. Tanong natin sa ating representative ng DSWD. Sir, kasi marami tayong pwedeng modelo eh. Pwede natin sabihin, marami tao can fuel industrialization at manufacturing production kagaya ng China. Pwede din natin sabihin kagaya ng Finland, kagaya ng New Zealand, konti ng tao, maraming resources, mayaman sila. So anong klaseng modelo are we aiming for, or are we patterning our development goals from? Dapat din siguro natin i-consider, although population, nire-record din natin yan for development, but kinakailangan malakas yung ating middle class. Practice naman, maiangat natin yung ekonomiya, and that really is very important, I guess, to at least help address poverty. Kinakailangan ma-empower natin yung middle class pa. Empower them, yes, empower capacity the middle class. Yan kasi yung pinakamaraming bulk ng population, and most of them sa ngayon are poor. So we are addressing their needs. To address poverty, we have to address or capacitate the middle class. Pero sa ngayon po, ano po ba yung mga programa ng DSWD aside from PPP? DSWD for now handles 3 core poverty reduction program. One is Pantawid Pamilya, second is Kalahi Seeds, and the third is Sustainable Livelihood Program. This is now under one bureau, that is Poverty Reduction Programs Bureau po. Pero yung sa programang ba yun, sir, economics yung katanungan natin. Ano nga modelo ang ating tinitingnan? Ano ba ang posisyon ng inyong grupo? Bahala na lang kung anong maging resulta, kung dadami man ang populasyon o kung po ba ang posisyon nyo, dapat kumonti din ang populasyon. Natural na occurrence yan, yung pagpunti ng population. It's an evolutionary process. Hindi yan pinupuwersa. Okay? Ang problema natin, 80% ng yaman ng ating bansa, 20% lang ng populasyon natin ang nagmamay-ari. At yung 20% ng natitirang kayamanan ng bayan, ang nagmamay-ari, 80% ng mamamayan. So, paano mangyayari? Masasagot ba yan ng RH Bill? Hindi. Structural problem yan ng ekonomiya natin. Yung property ownership, may problema tayo, no? Ang dami nating problema na hindi kayang sagutan ng RH Bill. Na sinasabi nila na masasagutan yung kahirapan kung ipapasa natin ang RH Bill. Hindi yun totoo. Never na magiging totoo yun. Unang-una, doon sa sinasabi ng ating representante mula sa DSWD din, walang deklarasyon ang gobyerno hanggang ngayon na tayo ay overpopulated. That must be stressed. Wala po bang There's no declaration. There's not even a study that was made, ano ba ang carrying capacity ng Pilipinas. There's not even an ecological footprinting study that was done. Wala. Lahat ito, graph, no? Kasi yan ang problema ng ibang sa mga ekonomista natin, Gagawa sila ng modelo, base dun sa graph nila, doon nila ipipilit na isalpak yung reality. Hindi sila nag-uumpisa sa realidad at gumamit sila ng graph para pag-aralan at analisahin. Ang aking background, environmental science, pinag-aralan ko po yan. Alam nyo ba sa Indonesia, yung sinasabing inner Indonesia, 10% lang ng land area, 90% ng kanyang populasyon pinapakain ng 10% ng lupa. Yung outer Indonesia, 90% ng land area, ang kaya niya lang pakainin 10% ng kanyang populasyon. Bakit? Nandoon kasi yung development sa inner. Okay. Parang dito sa ating bansa, nahihirapan tayong pakainin yung ating mga mamamayan kasi kinonsentrate natin sa mga metropolis. Yes, Okay, Mr. Lito, gusto ko lang susugan itong sinabi mo na walang pag-aaral na ginawa ang gobyerno at wala daw pong deklarasyon na overpopulated tayo. Pasagot na natin yan kay ASEC.
Okay. Can you hear me? Yes, yes. I have actually a number of things to say, First of all, just to respond to something he said quickly, I don't think that having an RH bill is mutually exclusive in education. In other words, if you teach RH in education, it doesn't mean you don't teach other things. Okay, so having it in school doesn't mean that's the end of education in the Philippines about any other topic. Okay, so that's number one. And I think, to get to your other point, though, that having an RH bill doesn't solve the problem of inclusive growth and distribution of wealth in this country, I don't see how that's pertinent. I think that point is true, but that is why we have other bills. That is why there are many other laws. That is why we are working towards creating inclusive growth. That is why NEDA and the Department of Finance are making big efforts, and that is why conditional cash transfers exist to correct the distribution of wealth problem in this country. You cannot put the onus responsibility for the problem of wealth distribution on the RH bill, which is responsible for dealing with reproductive health alone. Okay, that's my second point. The third point, where you say that there have been no statements from the government to say that we are overpopulated. I would question that, because there have been actually quite a few statements made by a number of economists who work with the government, for the government. There have been so many statements. If you look at a recent Inquirer piece by the UP School of Economics, it was signed by Nandi Aldaba, Dondon Pagaranga, Winnie Lonsod, R.C. Balisacan, many of whom are now in government. Many academics who are for the RH bill, who now work with the government. R.C. Balisacan is now in NEDA, who have said that we are facing worrisome levels of scarcity because of population levels. So, and there are so many UNDP studies, so many UN studies. You get the data po. And if you're an academic po, so are many of the people in government that we work with. Alright, thank you, Asek. And gusto lang po namin ipalam that we are being joined by Dr. Leo Olarte, Vice President po ng PMA. Gusto po namin tanungin, meron na po bang official stand ang mga doktor tungkol sa issue dito sa RH bill? Meron po. Merong official stand ng Philippine Medical Association, and we support the RH bill. Ano po yung scientific position ng PMA dun sa usapin ng abortion po ba talaga? Meron po ba yung magaganap talagang abortion na talagang nagiging malaking argument against the bill, Doctor? The Philippine Medical Association never and will never and can never support any abortion measures in any law. And we are against abortion. We are pro-life. We are always for the best interest of our patients, the mother and the child. And because there is no abortion bill or provision supporting abortion in the RH bill, the Philippine Medical Association supports the RH bill. So, hindi po totoo na mayroong provision doon na ina-allow yung abortion? Wala po. Hindi po kami papayag abortion. Okay. Okay. So, kung walang abortion, yes, Sir Lito, yes. Okay. Una, yung sinasabi ng ating taga-DSWD, there is no official government declaration. What you're saying are people coming from the University of the Philippines who also concluded that it would be better to have RH than none, no? Pero hindi nila sinasabi na dapat. Okay? Yun yung dapat nating i-emphasize doon, ano? Kasi madalas pagka narinig natin yung mga malalaking pangalan, parang yun na dapat yung susundin natin, no? Pero hindi nila sinabi na dapat na magkaroon ng RH bill. Sinabi lang nila, it would be better to have. But they are not pushing for it, as in pushing for it, di ba? Pangalawa,
Yung sa kaso nung sa Philippine Medical Association, I think yung pauna nilang posisyon noon na naniniwala sila na life begins at fertilization, no? Life begins at fertilization. Yun ang posisyon nyo po, di ba? Ng Philippine Medical Association. Ang komento ko lang po na sinasabi nyo na walang abortion doon sa Reproductive Health Bill as it is drafted, isa pong mali yun, no? Isang maling konklusyon yun dahil malinaw na dito na nandiyan yung abortion. At kaya nga doon sa Senate version, Ano po bang nakasaad dyan na nagsasabing may abortion? Para malinawan po tayong lahat. ang nandito yan sa hanggang ngayon doon sa draft ng ito, no? Na-mention ko na to last time eh. Yes. While this act recognizes that abortion is illegal and punishable by law, the government shall ensure that women needing care for post-abortion complications shall be treated and counseled in humane, non-judgmental, and compassionate manner. Tama po yun, under Pero di ba medical po? ethics to go. Okay, Solito, pasagot muna natin si Dr. Yes. Mali po yung interpretation. Ang ibig sabihin po ng post-abortion sa medical science, no, in medicine, means that yung pasyente who spontaneously aborts due to natural causes po yan. It is not due to human intervention, but it is due to natural causes. Pag meron po siyang nagkaroon ng spontaneous abortion, then the government or the physicians will provide post-abortion treatment. Pero hindi po ibig sabihin na tayo ay nagpapromote ng abortion. Yung abortion there is spontaneous abortion. Asik Shani, yes. Meron mo akong gustong sabihin. Government is not a dictatorship though. It is not composed of Nini Aquino's opinion. It is a state. And it represents many stakeholders po. So, it is necessary for government to represent all the different stakeholders, all of its constituents, right? So, it cannot dictate what its position on RH. That is the nature of governance. Now, please let me finish, sir. Now, what I wanted to say is that if half of your population is composed of women, roughly half, then it stands to reason that you would want to respect the freedom of half of that population to choose what to do with their bodies, and not to have men, whatever their religious denominations might be, but you would not want to have men, whether they are Catholic or Protestant or whatever, decide how a woman should how many children she should have. I'm not finished, sir. I'm not finished. So, the point I'm making is that it cannot be the case that Noynoy Aquino or anyone in government will say, this is what you should do with the RH bill. He can say, it is my opinion, or I would prefer, and I would suggest, or I would encourage you to think about women's rights and about the population of the country and our environmental needs. Okay. That is all we can do po. Tanungin natin yung mga nakakaramdam or sila target na beneficiaryo nito. Si Nanay Lisa, tanungin natin. Kayo po ba bilang isang ina at bilang isang asawa, sabi nga po ni Asek, kayo po mga babae ang namimili kung ano ang nararapat para sa ating katawan. Kayo po ba ay gumastos nitong mga nakaraang taon para sa contraception? Opo, bali po 2 weeks po akong nahanap po sa ospital. Nagawa nung wala po akong pera, gusto ko na po sa magpalaygate. Ngayon yung anak ko, nangutang po siya sa amo niya dahil gusto na rin ng mga anak ko talagang malaygate ako. Dapat pang pito ko anak, dapat nagpapalaygate na ako. Bali, hindi po ako nalaygate ang gawa nung wala po talaga akong pera. Ngayon, sumunod na natuloy-tuloy na po yun. Di balit yung pang 14, talagang nagdesisyon na talaga, gumawa ng paraan yung mga anak ko, nangutang sa amo niya, para malaigitan lang ako.
yun, di bali, malaki rin yung nagastos kasi ang daming inanong gamot. Kumbaga, hanggang ngayon, binabayaran ko pa yung iba. Gusto ko, Cathy, tanungin si Ma'am Lina. Ma'am Lina, ang pinag-uusapan natin, choice dito para sa mga kababaihan. Pero ito bang RH nito is really giving them a choice o dinidikta yung contraception sa kanila? Sa tingin niyo po ba, base po sa inyong pakikipag-usap, meron pong need o may panawagan po ang ating mga kababaihang mahihirap na para dito sa mga libreng serbisyong contraception ng gobyerno? Malaki po yung pangangailangan ng mga kababaihan, no? Lalo na po, isang organisador ako na nakabase ngayon sa Manila. So sa Manila po, wala talagang family planning, artificial. Kahit nga natural, sana nga kahit kung gustong natural, ituro ng masinsinan sa kababaihan. Pero kahit yun, hindi. Kaya napakarami, hindi totoong mga irresponsable yung mga mahihirap. Marami sa kanila, gusto nila konti ang anak. Kaya lang, kung may pera po sila, nakakabili sila ng pildora sa halagang 30 sa butika. Pero kung wala, syempre unahin kilong bigas. Susunod na po ang buntis sila hanggang dumami. Lalo na po sa usapin ng ligation. Napakamahal po ng paopera ng ligation. Pills, 30. Compare mo si Lisa na nakilala ko siya, 5 pa lang ang anak niya, gusto niya na magpaligate. Pero dahil naman siyang mahigit 1,000, hindi siya nalaligate. So parami na. Alam niyo po ba sa ngayon, kung tatanungin mo si Lina, nakangiti siya. Pero 7 sa mga anak niya, ni binyag ho, wala. 5 ang nag-aaral niya ngayon. Nakakalungkot po, sir, sa DSWD. Sorry po. Hindi siya kabilang sa pantawid. Wala pong nakapag-high school sa mga anak niya ngayon. So, paano namin sasabihin na hindi mahalaga ang family planning? Ayaw din namin na dinidiktahan kami. Katawan namin to. Pero napaka-importante po na tinuturo sa amin, halimbawa sa pilduras, napaka-importante masusuri kami ng mga doktor kung nararapat sa amin. Napaka-importante po na matuturo yung tamang paggamit. Napaka-importante po na nakukuha namin ito ng abot kaya o kaya libre. Kasi nga, kami ang apektado kung hindi ito namin makamit. Alright, maraming salamat po. Babalik ating mga panelists. Samantala, tumungo naman tayo kay Gia Tingson. Gia. Nakita natin yung mga talagang tao na tinatarget ng RH bill. Ano? Tawagin natin si Abigail mula sa PLM at magtatanong siya naman konkretong programa naman ng DSWD. Abigail? Magandang hapon po. Ang aking katanungan ay para kay Sir Mabasa ng DSWD. Sa takbo po ng usapan ngayon, mukhang ang reproductive health bill ay all about choice, okay, of people, of couple. So ano po ba ang konkretong mga programa ng pamahalaan at paano niyo po nasisiguro na or how do we ensure that ang mga programang ito ay epektibo na nagbibigay ng kaalaman, edukasyon, lalo na po sa mga mamamayan natin na nasa marginalized sector. Kasi po sa takbo ng usapan, katulad ng sinabi ni Nanay kanina na hindi po lahat ay nakakatanggap ng programa. So yun po. Okay po, Madam, maraming salamat sa katanungan and magandang hapon po. Una-una, I just would like to address yung question ni Madam kanina na merong mga Hindi nakasama sa programa. Si Nanay Lisa daw po hindi kasama. Meron kasi tayong mga criteria po. Ang Pantawid Pamilya, we have set of rules, lines, para mapapasama sa programa yung isang residente o isang household. Malamang po, hindi tayo qualify doon. And meron po rin tayong ginagamit before, yung PMT model, proximity test, and malamang din po, hindi po rin tayo na-cover sa 34 variables doon sa PMT model na ginagamit natin. Patuloy pa naman po ang patuloy yung expansion ng program. Sa ngayon, may set 5, may set 6 na yung programa. Malamang mapasama na po tayo. Kung anong munisipyo pa tayo, Madam? Anong lugar? San Andres daw po. Pero sir, marami na rin natanggal sa inyong listahan, di ba? Dahil mukhang hindi sila dapat kasama doon. Yes po, continuous po kasi ang delisting process, continuous yung pag-enhance ng sistema ng Pantawid Pamilya. At least naman po, yung hindi karapat-dapat maisama sa program, ay madidelist. At yung karapat-dapat maisama po. Patuloy po yung pag-i-improve po natin. Baka naman hindi nag-apply si Nanay. Nag-apply po ba kayo? Hindi po, may Ayun.
Oh, may nag-interview naman po May doon. nag-interview. Okay. Okay. Alright. Sa kasunod po na katanungan, kung ano yung mga konkretong programa ng departamento, sinasabi ko na po kanina, we have pamilya, yung Kalahing Seeds po and Sustainable Livelihood. May programa din po, may inisyatibo yung departamento ngayon, yung Convergence Strategy po. This Convergence Strategy is one initiative of the department para i-address po yung pangangailangan ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilya who will be graduating from the program. Meron po kasi tayong mag-graduate sa programa by 2013, by next year. Yung Pantawid Pamilya po, as it is designed, it really addresses, it's just one form of social safety net, ano? So, it's direct intervention sa pamumuhay sa bulsa ng pamilya. So, in that case, it really helps. And, of course, yung Kalahing Seed and Sustainable Livelihood. Yung Convergence Strategy is a very potent initiative ng department kasi po, ito yung nagpo-focus tayo ngayon sa harmonization and synchronization ng tatlong programa ng departamento para mas lalong mapadali yung serbisyo po. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Magbabalik po tayo. Dumarating na ang ating mga online questions para naman sa private sector. Pero sasagutin natin yan pagkatapos ng ating break sa ating PTV Special Forum.